Laan mo kung ano to. Ano tong laman nito. Pero maniniwala ka ba? Case to. Siyempre hindi ka maniniwala. Hindi mo pa nakikita. Oh shit. Uy, ganun lang pala siya. Ito ay isang open test case. Open air na case. Okay? Nabili ko yan sa Lazada for 1,400 pesos. Uy, ito yung power button. Naka-power switch. Meron siya ng manual. Ito ATX to eh. ATX yung pinili ko. Pero meron silang sizes na EATX, ATX, MATX, tsaka ITX ata. Yan. Triangular plate. Ito, pang-install ng tawag doon. Motherboard copper cylinders. Ito yan. Para mahigpitan mo siya. Ayun, stand-off pa rin tawag doon. Stand-off. Nakalagay kasi dito, motherboard copper cylinders. Tapos ito yung mga screws. May large screw, yung pabilog, meron din yung pa-hex. Tapos, hindi ko alam kung para saan to. Malalaman natin yan pag pinuuno natin. At dyan na nagtatapos ang ating open case. Tinawas na yun. Setupin na natin. Siyempre, assemble muna natin to. Sabi sa manual, nasa utak ko na. Siyempre, parang mabilis tayo dito. Kakabit na natin yan. So, kailangan, ito yung open. Nasa ilalim. Di ba open yan? Ganyan siya dapat. Naging tutorial ng installation. Lalagyan na natin. Pero hindi ko alam kung ano yung nalagay na screw dito. Hex ba or yung bilog? Diba ito yan? Hex. Saka yan. Although yun na yung magkasama. Pero meron ako na Ito, sandali. Meron ako ng mushroom type. Yan, mushroom. Mushroom type siya. Mushroom type. Wala ata. Sige na, sundin ko na nga lang yun dun. Ito na nga lang. Wala. Scroll lang. Scroll lang. Ito yung nasa na yung wala. Kasi yung sinabi kong hex ba or bilog. Oh. Erect the back plane and fix it with bottom plate. Ayaw Hindi, okay na. Pwede na muna yan. Hindi ko muna siya all the way. Just the tips. Just the tips. Take at the side. Natawa ako sa mga, pagka yung sa mga tawag dito. Ito pala yung sinasabi ko. Ito. Ganito. Ito pala yun. Yung mushroom na screw. Bali, yung nasa plastic kasi hindi siya naka-organize. So, kailangan mo hanapin talaga. So, 5 ganito daw yung kailangan. 5 screws. So, hanap tayo 5. Oops! Yan. Mahulog yung isa. Ito na yun. Kulangan tayo ng isa Hindi, ibang mushroom na lang. Mas mataba. Mas matabang mushroom. Ayan tiba yan. So, syempre, para hindi siya mag-wobble-wobble kasi kahit nakascrew yan, wala naman siyang suporta. So, kailangan niya ng triangular plate. Yan, dalawa yan. Di ba? Hindi lang PC ang ina-assemble, pati yung case. Ano na lang, no? Hex na lang gamitin ko dito na parang sa tibay. Mas matibay itong hex kaysa dun sa, sa ulo. Sa ulo screw. Alam naman tayo dito 90% ng audience namin lalaki. Kaya alam niyo yung ulo. Ayun, napakadali lang. Tapos na ang ating case. Lagayan, lapagan. Hindi naman case hindi naman sarado Hindi naman siya enclosure. Open sure siya. Pero matibay siya. Matibay siya. Ayan Solid yung tunog ng aluminum niya. Build quality. Okay siya. Tsaka dito lang naman yan Testing. Alright. Simulan na natin ang ating test bench. Simulan natin sa motherboard. Asus Prime A320MK. But psych! Ito ay 1 GB B550M DS3H na ultra durable. Tapos, nabili ko yan ng second hand lang. Price reveal nito, 2.5. Alright. Shoutout kay ang pangalan nito. Yan? Inaalok ka sa 3,500. Inaalok ka din ako mag-boxing. Yan. Shoutout kay Dan para dito sa ating B550M. Kasi tambay tayo ng Facebook Marketplace So ngayon pa lang natin malalaman kung satisfied buyer ako. So ito nga pala, ATX to. So kaya ito pinili ko para syempre, pwede din mag-salback ng micro ATX. Lalapat ko muna to para malaman ko yung kung saan ko ilalagay yung stand-offs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kala mo natandaan
Yan, okay, nalagyan natin lahat ng standoffs. So, kung makakalimutan, IO shield. Pwede ko i-mekos-mekos yan. Di ba? 50% malinis kasi wala akong hairnet. Narinig nyo ba ang sipol ng referee? Paul, wala kang hairnet. Oh, yan. Mabilis na lang kay Inshan yan kasi nakalapat na ang ating standoff. Makikita mo ba ito? Next time na natin i-isin siya. Matic yan, nag-second hand. So, ang ating CPU ay itong bagong bili. Ryzen 5 5600. 3 type lang to kaya wala siyang box. Ang price reveal nito, 7.5. 7.5. Kaya, i-share nyo na itong video na to para makabawi kami. Softly wiggle it and then turn the stick down. Stick yan, no? May mali pa pala ako. Tatanggalin ko ulit to. Oh my God. Bakit? Wala pala siyang backplate. Walang backplate si Insan. Dan! Iutang ka sa akin backplate. And we got what we need. Ito na yun. Ang backplate. Eh, butas pala dito. May butas pala dito. Pwede palang i-ganon dito. Tinanggal ko ba? Very good. E di at least alam niya na. Now you know. Matuto kayo sa mga kamalian ko. Kaya nga ako gumagawa ng video eh. Pre-applied. Thermal paste. Pwede na yan. Cross. Ang ating RAM ay ito pa ding ROG Spectrix D50 na nakita niyo nang nireview ko to. Okay? Shoot. Ito yung gusto ko sa Gigabyte eh. Kasi yung sa Asus na motherboard, yung dito sa baba, hindi siya ganito. Nakapix na siya. Naka-close. Dito lang yun na-open. Suwabe yung pag-lock ng RAM. Tumutunog. Chuk! Tapos, nilang na tayo ditong binili ko sa Amazon. Crucial P5 Plus. Andyan sa description sa baba. Di ba? Yan. Nakabit ko na. Kaso wala tayong heatsink. Wala kasing kasama tong motherboard na to. So, ang ating supply na baka naman, ASUS, wag mo nang kunin. Ito ang ROG Strix 1000 watts Aura Edition. Alright? Unboxing. Ito na yung ROG. Ganda ng packaging. Binuksan nila para sa atin. Fully modular body. Kailangan ko lang muna isalpak tong pinaka-power supply natin. Ganda na ito. Sana. Baka naman. Bagay na bagay sa test bench ko. Parang kahit na anong motherboard, CPU, GPU combong lagay ko dito, pwede ata. Napakadali lang. Kasi 2 screw lang. Pagka nag-case ka, 4. Ito 2 lang. Hindi madali. Di ba? Saka na natin i-cable manage siya. Yan. Okay na yung power supply natin. Lagay ko na yung mga cables niya. At may nakabang ng PCIe para dito sa GPU. At ito ang nasalpak natin, Asus Dual GeForce RTX 4060. Hindi na lang, wala naman. Ayun siya. Ganda. Ganda na. Ganda na yung tsura na, di ba? 8-pin lang pala ito. Hindi pala siya yung ganitong 12-pin. Pakitan ko lang ng cable. Okay na. Nahanap natin ang tamang PCIe connector. Kasi 6-pin lang pala yung kailangan ko dun. I mean 8-pin lang pala kailangan ko dun. So dahil Pinoy tayo, hindi mo matanggalin yung plastic na ito. Hindi mo yun pipili. Ito yung mga TV natin. Mayroong mga plastic yan. Salpak. Yan. Yan. Chok. Tapos na. So yung test natin dito, naaabangan nyo is, syempre, power supply. Pero, test ba natin to? Pero ang pinaka-test natin dito, itong GPU. Itong RTX 4060 na hindi ko pa pinipil yung kanyang plastic dito. Ang ganda ng tingnan eh. Kasi nga lang, kailangan talaga maglilinis ka palagi pagka yung ganitong open case. So sa experience ko ngayon, madaling mag-install. Konti lang screws eh. Kasi wala din mga, ang tawag dun yung, basta, di siya close. Open siya. Yun nga lang, may mga downside din siya.
Hindi. Doon muna tayo sa positive. Isa nga, yung madaling mag-install. Tapos, dahil open nga siya, kung ano yung lamig ng kwarto mo, Paul. Kung ano yung lamig ng kwarto mo, ayun ang magiging ventilation niya. Maganda naman yung tsura niya. Although, yung cable management niya medyo hindi siya ganun kaganda. Depende na lang kung paano mo ayusin. Di ba? Tapos, ang downside pa na isa pa na nakikita ko, dapat talaga maglalagay kami ng 360mm na AIO radiator na CPU cooler. Kaso nga lang, wala kang paglalagyan dito. Hindi tulad ng ibang mga nakikita niyong CPU cooler. Open test case na meron silang slot para dun sa radiator. Mapa 240 or 360. So far, yun. It is what it is. Yun. Ito na ang ating open test bench na setup. So, kung gusto mo pang malaman kung ano pa ang meron dito, or may gusto mo malaman, tanong mo lang dyan sa comment section sa baba. So, ayun na. If you want more videos like this, yung ganitong on the spot, get subscribed and enable notification so you won't miss another episode. Like, dislike, I don't care. Thank you and GG.